Magandang hapon po. Simula na ng election period bukas para sa eleksyon 2025. Naghahanda ng pulisya para sa paglalatag ng checkpoints. Sa susunod na buwan pa ang simula ng campaign period, pero ang COMELEC may paliwanag kung bakit hinahayaan nila ang mga nagkalat na mga poster ng mga aspirant. Yan ang tinutukan ni Jonathan Andal. Inihanda na kanina ang mga pulis Maynila na maglalatag ng COMELEC checkpoint mamayang hating gabi na hudyat ng opisyal na pagsisimula ng election period sa buong bansa. Bit-bit na nila ang mga karatula na nakikiusap sa mga motorista na ibaba ang bintana, hinaan ang headlights, buksan ang ilaw sa loob ng sasakyan at kapag hiningi ipakita ang driver's license at rehistro ng sasakyan. Ganon din sa Ilocos Norte kung saan binasbasan sa ginawang send-off ceremony ang mga pulis maging mga sasakyan na ipakakalat sa rehiyon. Paalala ng COMELEC at PNP, visual inspection lang ang pwede sa checkpoint. Bawal pabuksan ang trunk at glove compartment ng sasakyan. Bawal din pababain at kapkapan ang mga sakay. Hindi naman pagbabawalan ng mga pulis na mag-video sa checkpoint ang mga motorista. Hindi dapat sila magre-react. Kasi magiging protection din ng bawat isa yung gagawin ng kababayan natin yun. Pwede po tayong mag-video gamit ng ating mga cellphone. Mag-video rin po kami if kailangan po. Para rin ma-document yung ginagawa namin. Limited tayo sa plain view doctrine na tinatawag. Walang pabubuksan, walang pabababain, titingnan lang. Maliban na lang, sabi ng Supreme Court, kung meron kang information, intelligence, na nagsasabing kinakailangan tingnan mabuti yung sasakyan. But you have to justify yung kung bakit. Bawal sa madilim na lugar ang checkpoint. Dapat naka-uniforme ang mga pulis at kita ang pangalan. Dapat may karatula ang checkpoint at nakasulat ang pangalan ng hepe ng presinto at ng local COMELEC officer, pati ng mga numero na pwedeng tawagan kung magsusumbong. 24 hours po ito. So definitely around the city there will be at least 14 checkpoints at any time. Simula na rin ang gun ban mamayang hating gabi. Ibig sabihin, bawal magbitbit ng baril kahit pa may lisensya. Pwera na lang kung binigyan ng exemptions ng COMELEC. Kung bukas ang simula ng election period, sa February 11 naman ang umpisa ng campaign period. Pero bakit ngayon pa lang? Marami nang nagkalat na mga poster at ibang materyales na may muka o mga pangalan ng mga aspirant. Sabi ng COMELEC, tali ang kamay nila dyan dahil sinasabi ng Korte Suprema na hindi pa sila kandidato ngayon, kundi sa February 11 pa o sa simula pa ng campaign period. Yung pagkalalaki nilang tarpaulin, yung mga pagkalalaki nilang mga nakalagay po sa kalsada, yung mga pagmumukha nilang hi, hello, goodbye, welcome, hindi po namin pwede ipatanggal dahil hindi pa sila kandidato. Yung mga local governments po sana ang pwede magpatanggal. Sa Quezon City, ngayon pa lang pinagbabaklas na ng City Hall ang mga poster ng aspirants na nakakabit sa mga poste ng kuryente, street signs, traffic lights, signal post, tulay, overpass at iba pang pampublikong gamit at pasilidad. Sabi ng COMELEC, pwede lang silang magsimulang manita ng illegal na campaign material 72 hours o 3 araw bago ang February 11. We are going to write you a letter, remove the material. If within 3 days hindi mo tatanggalin, we will file, kami mismo ang magpapadisqualify sa'yo. May power kami tumoto proprio kasi disqualification case yun. Huwag na po natin gamitin argumento na hindi ako ang nagkabit niyan. Sa bandang huli, ikaw ang nakikinabang dyan eh. Simula naman March 28, bawal muna ang pamamahagi ng ayuda ng gobyerno pero pinayagan ng COMELEC ang ilang programa ng DSWD, DOH at DOLE basta't walang kandidato na dadalo sa mismong bigayan ng ayuda. Hindi naman ipagbabawal ng COMELEC ang paghingi ng guarantee letters para sa mga mao-ospital. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Namemerwisyo pa rin ang masamang panahon sa iba't ibang lugar sa bansa. Abot leeg ang baha sa Negros Occidental habang isang tulay at rice mill ang bumagsak sa Sorsogon City. Nakatutok si Bernadette Reyes. Tulad lang! Itinulak ng mga lalaking ito ang kanilang motorsiklo para makatawid sa isang sapa sa Bagong Bayan Sultan Kudarat na umapaw dahil sa malakas na ulan. Muntik nang tangayin ng motorsiklo dahil sa ragasan ng tubig.
Grabe ang tubig. Sa bayan naman ng Senator Ninoy Aquino, Sultan Kudarat din, nasira ang isang culvert na kinukumpuni pa matapos masira dahil sa ulan noong unang linggo ng Enero. Ayon sa mga residente, nawasak ito nang umapaw ang ilog dahil sa matinding ulan. Dahil wala silang ibang madaanan, nagkusa silang ayusin ito. Pero nasira pa rin ang culvert kaya nasa 25 sako ng donasyong simento para rito ang nasayang. Sa Sorsogon City, isolated ang isang barangay matapos bumagsak sa Kawayan River ang isang tulay roon. Ang ilang residente nakikipagsapalaran sa pagtawid gamit ang lubid, habang ang iba isinakay na sa backhoe. Dahil barado ng ilalim ng tulay, napunta ang ragasan ng tubig sa isang rice mill doon, kaya pati ito bumagsak. Hindi na rin matamnan ng kanilang palayan dahil sa putik na dala ng baha. Yung tubig na supposed to be nadadaan dito sa Kawayan River, na-divert na dahil dito sa detour o tulay, temporary na tulay na ginawa nila, hindi naman talaga kaya pag tag-ulan. Abot lieg naman ang baha sa Cadiz City, Negros Occidental. Ayon sa Negros Occidental PDRRMO, 9 na barangay sa lungsod ang binaha matapos umapaw ang tubig sa ilog. 15 pamilya ang nasa evacuation center habang minomonitor pa ang level ng tubig sa kanilang lugar. Mahigit 1,000 individual o mahigit 600 pamilya ang apektado ng pagbaha sa lungsod. Ang mga areas subsided na ang water, closely monitoring lang ang LGU. I think one of the reasons why is medyo nagnabaw ng ilang ang creeks nila and rivers. Sa isla ng Samar, 15 munisipalidad sa Eastern Samar at Northern Samar ang binaha, ayon sa Office of Civil Defense Region 8. Mahigit 1,000 pamilya o halos 5,000 individual ang inilikas. Walang naitalang casualties. Sa Talisay, Misamis Oriental, nagmistulang sapa ang kalsada matapos bumuhos ang malakas na ulan. Ayon sa ilang residente, stranded ang maliliit na sasakyan dahil hindi makatawid sa kalsada dahil sa taas ng tubig. Isang delivery truck ang tumirik sa gitna ng daan. Ang lungsod sa Talisayan, Balingwan, Kinugitan ug Subongkugon. Sila pod nagkusugbod ang uwan. Gani sa ilang report, nagihatag sa opisina, flash flood man gani, no? Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Misamis Oriental, malakas ang buhos ng ulan sa eastern part ng probinsya, madaling araw pa lang kahapon, kaya nagresulta ito sa flash flood sa 4 na bayan. Walang naiulat na nasaktan. Humumpa rin daw ang baha makalipas ng ilang oras. Ayon sa Pag-asa, localized thunderstorm ang nagpaulan sa mga naturang lugar. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Sa mga nagbabalak magtrabaho abroad, nasa 3,000 trabahong nasa linya ng semiconductor at artificial intelligence ang pwedeng applyan sa Taiwan. Nakatutok si Bon Aquino. Dating factory worker sa paggawa ng stuffed toy ang 22 years old na si Julian Buizon. Kamakailan nagpunta siya sa job fair sa Makati para mag-apply ng trabaho sa Taiwan bilang factory worker sa electronics at semiconductor companies. Makakapag-save po and wala pong binabayaran. Halos free po lahat. Ayon sa labor representative at director ng Manila Economic and Cultural Office o MECO sa Taipei, Taiwan, 3,000 job offers ang pwedeng applyan ng mga Pilipino, partikular sa sektor ng semiconductor at artificial intelligence sa Taiwan. More than 60% of the chips and components for semiconductor and now AI are produced in Taiwan. Dahil po dito, nangangailangan sila ng mga workers for the expansion and new players in this category. Ang qualifications, high school o college graduate, 32 years old pababa kahit walang experience sa ina-apply ang trabaho. Pero ngayon, ang preference na ng employer, kahit college level, no experience required. Kasi ang pagdating mo doon, hindi ka naman bibitawan. May magme-mentor sa'yo 2 months, 3 months, hanggang matuto ka. Pwede ring magsumite ng application sa recruitment agencies na accredited ng DMW, Ministry of Labor of Taiwan at MECO. Sabi ng MECO, magaan daw ang trabaho kabilang ang pagtiyak sa kalidad ng mga chips. Wala pong assembly. Nakatingin ka lang dyan sa production line. Mag-a-alarm yan pag mayroong issue on quality control. Ngayon, pag may issue on quality control, isi-segregate yun. That's the time na titignan mo
Titingnan mo, most of them are using microscope. Ang mga matatanggap sa trabaho walang kailangang bayarang placement fees, deployment cost at service charge dahil ang employer ang sasagot nito. Ang basic monthly salary nasa 28,590 Taiwanese dollars o katumbas ng 52,000 pesos. Pero kung mag-overtime, maaaring umabot ang buwan ng sahod sa 80,000 pesos. Noong 2024 pa raw nagsasagawa ng job fairs ang Department of Migrant Workers o DMW para mapunan ang mga job order mula Taiwan upang maiwasan ang illegal recruitment at trafficking. Pero dahil simula na ng campaign period bukas, hihingi muna sila ng permiso sa COMELEC o Commission on Elections para maipagpatuloy ito. Maybe some people will say we're favoring some LGUs and other politicians and would be tantamount to electioneering. That's why, to be sure that we are not violating any election laws, we have to get an exemption. And once it is given, that's the time we can sustain and continue these job fairs all over the country. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras. Matapos ang pista ng Jesus Nazareno, pista naman ng Santo Niño. Ang sunod na ipagdiriwang ng mga Katolikong Pilipino. Pinaghahandaan na mga darating na pista gaya ng sinulog at dinagyang, maging sa Pandakan sa Maynila. Nakatutok si Bernadette Reyes. Sa January 19 pa o ikatlong linggo ng Enero ipagdiriwang ang pista ng Santo Niño. Pero sa Pandakan, Manila, dama na ang pananabik sa selebrasyon ng pista. Ngayong araw matapos ang Misa Novenaryo sa Santo Niño de Pandacan Parish Church, nag-motorcade ang mga residente at deboto sa palibot ng Pandakan. Ayon sa parish priest ng parokya, mapaghimala raw ang Santo Niño at pinaniniwala ang nakakagaling ng may karamdaman. Ito ay isang paraan para i-promote ang debosyon sa Panginoon, sa Diyos. Pangalawa, yung motorcade ay nagpapaalala sa atin na sa ating paglalakbay sa buhay, kapiling natin lagi ang Diyos, lalo na ang mahal na poong Santo Niño. At sa pag-ikot ng mahal na poong Santo Niño, kanyang pagalingin ang may karamdaman, sana malunasan yung mga dinadala ng mga tao. Kabilang sa mga nakiisa si Jomani Monares na nakaranas na raw ng himala mula sa Santo Niño. Yung nakagat po ako ng asong ulol po. Binigyan na po ako ng doktor ng mga minutes na lang para pero hanggang ngayon buhay pa po ako. Si Florence naman may munting hiling rin sa Batang Jesus. Parang kasi sobrang dami nangyari. Mabless. Makamit nila yung mga gusto nila sa buhay. Sa Cebu City, opisyal nang binuksan ng Sinulog Festival 2025. Matapos ang opening mass sa Basilica Minori del Santo Niño, isinagawa ang opening parade sa kahabaan Osmeña Boulevard sa Cebu City kung saan 15 dancing contingents mula sa iba't ibang paaralan ang lumahok sa street dancing. Sa Cebu City Sports Complex kung saan isinagawa ang opening program, nagtanghal ang mga kabataan at iba't ibang dance troupe. Dito rin idaraos ang Sinulog Grand Parade sa January 19 na lalahukan ng mahigit 40 dance group. Bukas, January 12, gaganapin ang Sinulog sa Kabataan sa Dakbayan na tagisa ng mga dancing contingents sa iba't ibang paaralan. Isang linggo matapos ang Sinulog, ipagdiriwang naman sa Iloilo ang Dinagyang Festival. Sa opening ceremony sa Iloilo Freedom Grandstand, may patikim ng mga pagtatanghal mula sa 8 tribo na lalahok sa Dinagyang Tribes Competition. Gaganapin ang Ati Tribes Competition sa January 26. Mauuna namang magdiwang ng pista ng Santo Niño ang General Santos City sa susunod na linggo. Maghihigpit ng seguridad sa pista kabilang sa Fluvial Parade sa Sarangani Bay. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Sa pulsa CCTV, ang isang dump truck na may kargang graba na biglang humarurot sa Manila North Road sa Rosales, Pangasinan. Inararo nito ang 3 10-wheeler, 3 tricycle, 2 SUV, 2 pick-up at tig-isang kotse, closed van at motorsiklo. Bukod sa 13 sasakyan, wasak ang harap ng isang establishmento na nabanggari ng truck. Wala namang namatay pero maraming nagtamo ng minor injuries. Paliwanag ng driver na hawak na ng mga pulis, nawalan daw siya ng preno. Humingi siya ng tawad sa lahat ng nadamay. Ayon naman sa LTO Region 1, posibleng i-revoke o bawiin ang lisensya ng driver dahil hindi siya otorisado magmaneho ng ganoong kalaking truck. 3 nasawi matapos madamay lang sa bumagsak na eroplanong nagsasagawa ng training flight sa Kenya.
Sa Brazil, hindi nakaligtas ang piloto ng isang papalapag na private jet na sumabog sa runway. Ang mga nadisgrasyang flight tinutukan ni Jonathan Andal. Padaos-dos na lumapag ang private jet na ito bago sumabog sa runway ng maliit na airport sa labas ng Sao Paulo, Brazil. Papalapag na ang eroplano nang bigla itong mag-overshoot. Patay ang piloto nito. Nasagip naman mula sa eroplanong umabot pa sa dalampasigan ang 4 na pasahero. Sugatan ng 2 sa kanila kabilang ang isang bata. Ayon sa airport operator, posibleng naaksidente ang eroplano dahil sa lagay ng panahon. Basa rin daw ang runway ng mga oras na iyon. Sa Kilifi sa Kenya, halos lamunin na ng apoy ang light aircraft na bumagsak malapit sa paliparan. Ayon sa mga nakasaksi, nasusunog na raw ang eroplano bago ito bumagsak. Ligtas naman ang mga sakay nitong piloto, instructor at isang estudyante. Isinugod sila sa ospital dahil sa minor injuries, pero nasawi ang mga nakasakay sa isang motorsiklong na damay lang sa plane crash. Kabilang dyan ang rider, angkas nitong babae at isang sanggol. Ayon sa Kenya Civil Aviation Authority, nasa training flight noon ng Cessna 172 ng Kenya Aeronautical College. Pero nagkaroon ito ng mechanical issues matapos mag-take off. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Nanawagan naman ang mga residente na mas pagbutihin ang safety measures sa airport matapos ang plane crash. 2025 is absolutely no joke. Sa Atlanta, Georgia sa Amerika, pinag-emergency evacuation ng mga pasahero ng eroplanong ito sa Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport. Sa gitna pa man din ang nararanasang winter storm doon. This is crazy. This is us out in the snow. Inabort ang paglipad ng eroplanong ito ng Delta Airlines na papunta sa Minnesota. Nakita ng isang pasahero na umuusok ang isang bahagi ng eroplano. You can see that the plane is actually, it looks like it's still on fire. There's smoke still billowing out of there. We are safe. Everybody was able to get off the plane. Kinumpirma ng Delta Airlines na nagkaproblema ang isang makina ng eroplano kaya pinababa ang mga pasahero. Base sa pahayag ng airport, 4 sa mga pasahero ang nagtamo ng minor injuries. Naialis din kaagad ang eroplano sa runway matapos ang insidente. Mag-iimbestiga ang Federal Aviation Administration. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Ninakawan ng isang lalaki sa simbahan sa Pampanga. Ilang sagradong gamit ang tinangay niya sa utos daw ng Birhen Maria. Nakatutok si Jeric Pasilyao ng GMA Regional TV. Kuha ito sa loob ng Our Lady of Grace sa Mabalacat, Pampanga. Binuhat ng isang lalaki ang imahe ng Santo Cristo del Perdon at ipinatong sa altar. Maya-maya, tumungtong ang lalaki sa altar at nagsimulang dukutin ang tres potensya o mga sinag na nasa imahen. Kinuha rin ng lalaki ang korona ng Santo Niño at nilimas ang donation box. Kita rin ginalaw ng lalaki ang media equipment at iba pang sagradong kagamitan sa simbahan. Tumalon siya doon sa side steel gate ng simbahan. Tapos pagkapasok niya doon sa side steel gate, binuksan niya yung wooden door. Tapos nung nasa loob na siya, doon na siya nagtingin-tingin. Naaresto ang 38 anyos na sospek na dati nang nasangkot sa pagnanakaw at iligal na droga. Na-recover sa kanya ang korona na kanya raw sinuot, pati chalice na ginawa raw niyang baso pang inom ng alak. Alam niyo bang sagrado ito? Oo. Yung pinakuha niya, yung kunin mo. Yung mga hindi niya pinukuha, tabi mo. Pinag-usapan naman nila ng padre. Ang sabi niya, kaya daw niya kinuha yun, inutusan daw siya ni Mama Mary. Tapos pinadadala na daw niya yon sa Angeles. Sa isang post, nagpasalamat ang simbahan sa lahat ng tumulong at nagdasal para mapabilis ang paghahanap sa mga nawawalang gamit. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Jeric Pasilyao, nakatutok, 24 oras. Kitang-kita ang ganda ng kalikasan kapag walang basura sa isang barangay sa Lawag, Ilocos Norte. Pinagkakakitaan ng mga upcycled na basura. Ang diskarteng pangdagdag sa kita mo. Alamin sa report na ito. True nga, may pera talaga sa basura. Pwede rin pagkakitaan ang pag-upcycle ng mga patapon na. Sa Barangay 23 sa Lawag City, Ilocos Norte, may magical transformation ang mga residente. Ang mga nakolektang basura nagiging pot holder, doormat, basurahan at upuan. May proseso po siya kung paano namin siya
Before na gawin na finished product, meron po siyang proseso. Maintain namin na mabawasan ang mga waste. Ang mga basahan nabebenta ng 10 to 50 pesos kada piraso at mahigit 5,000 basahan na ang nabenta nila. Bahagi ito ng Trash for Cash program ng Lawag. Tila pay it forward din ang peg ng mga residente. Dahil ang perang naiipon sa benta ng upcycled trash na pupunta sa mga feeding program at mga pangangailangan ng barangay.